Caroline, we're going home. Stephen, let me go. I'm not going. Stephen, Stephen, let me go. Stephen, let me go. No, we're going back to Manila. Habang pagbalik ni Bingo sa hotel ay tinext niya si Caroline na antayin na niya ito sa labas dahil nasabi ni Aling Girlie na dumating na ulit si Mang Ibe kaya bumili siya ng pasalubong nila sa kanya na sakto namang bumalik din si Stephen na natanaw niya si Bingo at agad siyang bumaba sa sasakyan niya na sinigawan pa niya ang binata at pinagsabihan niyang layuan na niya si Caroline. Kaya agad namang sinabi ni Bingo na sino siya para utusan siya. Kaya sinumbat ni Stephen na hindi niya hakayaang peperahan lang niya ang dalaga. Kaya nagalit si Bingo at sinabi niyang promeno si Stephen sa pananalita niya dahil babanatan niya ito kung hindi siya makapagtimpi. Sabay umalis na ito pero sinabihan siya ni Stephen na masakit bang pakinggan ang sinabi niya na hindi na siya magtataka dahil katulad ng nanay niya ay kaya niyang gawin dahil lang sa pera. Kaya uminit ang ulo ni Bingo na ganyang binalikan si Stephen at sinuntok niya ito hanggang magsuntukan na silang dalawa na sakto namang paparating na sila Caroline at Aling Girlie na pasigaw na sinabi ng matanda na hihingi siya ng tulong habang sumisigaw naman si Caroline na inaawat niya ang dalawa. Pero hindi sila tumitigil hanggang dumating ang ibang tauhan ni Mang Ibe kaya napaghiwalay din sila. Pinagsalitaan ni Stephen si Bingo ng masama kaya nagalit si Caroline na ilang beses pa siyang makikiusap sa kanya at nanindigan naman ang binata na hindi siya titigil dahil alam niyang tama siya na hindi mapagkakatiwalaan si Bingo kaya sinagawan niya ang binata na hindi siya kilala ni Stephen. Sinumbat pa ng binata kay Caroline kung sinabi sa kanya ni Bingo na ang nanay niya ay si Annie Mariano na kasabwat mismo ni Engineer Gilbert Bautista na yun ang dahilan kung bakit gumuho ang Orchid Place kaya natulala si Bingo maging si Caroline na hindi na nakaimik ang binata maging ang dalaga kaya umalis na ito at pinagsabihan ni Stephen si Caroline na hindi niya mapagkakatiwalaan si Bingo dahil pinapaikot lang niya ang kanyang isip. Agad namang hinabol ni Caroline si Bingo sa likod ng mga sinabi ni Stephen. Habang umiinom na mag-isa si Cindy sa tabi ng pool nila dahil naprapraning na ito, nang lapitan siya ni Charleston na nagulat pa ito kaya nabitawan niya yung baso ng alak na hawak niya kaya agad siyang tinanong kung okay lang ito. Sabay giniit niyang kung tungkol sa GLC ay sila ng papa niya ang magkaaway na agad namang pinaliwanag ni Cindy na tungkol yun kay Caroline dahil hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Divine na hindi niya pwedeng malaman ang totoo dahil mapapahamak sila ni China na agad tinanong ng binata kung bakit. Inamin naman ni Cindy na nagsinungaling sila kay Wilson dahil sinira nila si Divine sa patingin niya na ginawa niya dahil mahal niya ang papa nila at ayaw niyang mawala siya sa kanila na pinalabas pa niyang pinapaikot ni Divine ang isip ni Wilson na nagdesisyon na din noon ang asawa niya na iwan na sila Cindy at ang kanyang mga anak dahil si Divine at Caroline ang pinili ni Wilson na ginawa lang niya kung anong kaya niyang gawin. Agad siyang sinabihan ni Charleston na mag-relax lang ang mama niya pero giniit ng mama niya na hindi niya magawang mag-relax dahil sa mga nangyayari dahil alam niyang masisira ang relasyon nila ni Wilson kapag nalaman na niya ang katotohanan na ngayon pa't maayos na sila. Sabay nakiusap pa kay Charleston na gumawa siya ng paraan para huminto si Caroline sa pag-iimbestiga tungkol sa pagkamatay ng mama niya. Habang agad namang nagsorry si Bingo kay Caroline at pinaliwanag niyang si Mang Balong ang nagsabi sa kanya na kasabwat ni Cindy ang nanay niya pero hindi siya magtataka kung kasabwat nila ang nanay niya dahil gagawin niya lahat para sa pera. Kaya tinanong niya ang nanay niya kung alam niya kung asaan si Mang Ibe. Sabay sinabi niyang maiintindihan niya si Caroline kung magagalit ito sa kanya na agad naman siyang nilapitan ng dalaga.
Sinaad ng dalaga na dinala siya ng binata doon para malaman niya ang katotohanan, kaya walang dahilan na magagalit siya sa isang taong tumutulong sa kanya na kung totoo man o hindi nakasabwat ang nanay niya. Sabay hinawakan pa ang kamay ni Bingo at giniit niyang hindi siya ang nanay niya. Kaya hinawakan din ni Bingo ang kamay ng dalaga, sabay nagpasalamat kay Caroline dahil naiintindihan niya at kahit gaano man ang ginagawa ni Stephen na paninira kay Bingo kay Caroline, ay siya pa rin ang pinapaniwalaan niya. Habang tinawagan ulit ni Cindy si Stephen upang magtanong kung ano na ang mga nangyayari, na agad namang sinabi ng binata na kinonfront niya si Bingo, kaya sinabihan siya ni Cindy na kailangan niyang siguraduhin na hindi makakalapit si Caroline kay Gilbert, pero sinaad ni Stephen na paano niya gagawin yon lalo't laging nasa tabi niya si Bingo. Galit na binilin ni Cindy na kung kailangan niyang kaladkarin si Caroline para lang maibalik niya ng Manila ay yun ang gagawin niya, na agad namang pumayag si Stephen na walang kamalay-malay ang binata na ginagamit niya si Cindy sa sarili niyang mga plano. Gumagawa ng paraan sila Cindy, Gina at Charleston upang hindi makausap ni Caroline si Mang Ibe, pero huli na ang lahat dahil magtatapat na si Mang Ibe kila Caroline at Bingo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.